Hi! Good morning! Happy Easter! And walang tao. See? No one. It's like a ghost town. Kabababa ko lang ng cruise. Ibig sabihin, kaka-disembark ko lang. Di na ako naka-video kasi dami nangyari eh. So, nahirapan din ako mag, I mean, kailangan ko pa mag-settle, of course, check out, ganyan. Anyways, so as promised, mag-hop on, hop off tayo today since wala rin namang anything na open dito, no? So, might as well just look at the sites. By the way, we are still in Athens and then tomorrow we fly to Santorini. Yan. So, drain up ko lang yung gamit ko sa hotel. And then later pa kasi yung check-in ko, hindi pa raw available yung room ko. And it's going to be 10 minutes walk sa pinakamalapit na stop ng Red Bus. Favorite ko yan pag nasa Europe ako. Best way to explore the city. Because you can just, hop on, hop off lang. Baba ka lang kung kailan mo gusto. Okay, so we got our ticket and red line lang pala to. Iba yung ticket for the purple line which goes to the beaches and the coastal. And sa green line din, which is dun yung cruise terminal. So galing na ako doon. Behind me is the Archaeological Museum of Greece, the National Archaeological Museum. I don't know if it's open though because it's Easter Sunday. Nasa labas lang yung mga tao. So, I'm not sure. I'm just waiting for my bus now. Around 5 to 10 minutes now. So, these are birds. Okay, so what I like to do is to go around first. Take the entire route. And then, tignan ko muna. And then, nakikinig ako sa audio guide. Pero, wala pala akong earphones. And then, after nun, pipili ako kung saan ko gusto bumaba. Pero yung first hour, tinatapos ko muna yung entire route. Kasi usually 1 hour to 1 hour 20 minutes lang naman siya. And because Easter Sunday today, walang traffic sa Athens. So, walang traffic today, kaya dire-diretso lang. Magsa-stop lang siya pag may sasakay or bababa. Ayan, may headphones na tayo. Alam nyo kung ako sa Manila, maglalagay ako ng hop on, hop off. Kung DOT secretary ako, ito gagawin kong project para mas safe sa mga foreigner kasi hindi sila mawawala, hindi sila maloloko o ayaw nila bumaba. Sightseeing lang sila para feel nila na mas safe sila. Tapos ira-route ko sa Ross Boulevard, sa Mall of Asia, Luneta, ganyan. Kung saan man nila gusto. Tapos, hanggang BGC. Din. So right now, we are at the flea market. So, open siya pagka Sunday. And dito nagbebenta yung mga tao ng mga junk or mga stuff na hindi na nila kailangan. Tapos, ito yung restored Ottoman Mosque. Marami naman palang tao dito kasi weekend. So, tama nga ako. City Hall nga to yesterday. Ito yung iniisip ko kung ano siya. Tapos sabi dito sa audio, City Hall nga daw. Okay. Kahit na may stop siya, hindi siya open today. Kaya, sorry guys. Hindi rin tayo makakababa kahit na gusto natin. I mean, pwede bumaba. Siguro later, mag-picture lang tayo. Grabe oh, ang ganda ng city. Ang daming greens at saka olives. Tapos mga old building. Plus, sobrang walkable nung city planning nila. And of course, they have good transportation. May tram, may trains. And sobrang convenient. Like, you can walk anywhere. To live in Europe. This is the Acropolis Museum. Ang ganda ng architecture niya. Pero syempre, closed naman today. Maybe next time.
Dahil gamitin ko tong sheets, binalikan ko pa to sa hotel kanina. Kasi naiwan ko. Kala ko dito yung walang toilet na tourist spot yesterday. Ano yung party na. Lumipat ako sa side nito kasi parang mas maraming sites dito. So, again, this is the Parthenon. Pero close siya today. Buti nagpunta na tayo yesterday. In general, Acropolis tong buong area. Tapos dun sa pinakataas niya, yung parang temple dun, yun yung Parthenon. Pero sa Acropolis, marami ring temple ng mga iba't ibang gods. Eh, pero dahil nga one way pababa ka ako, hindi ko na nakita yung temple. So, where yung prison ni Socrates, and if naalala niyo, nakulong siya. Tapos during his last day, andun yung mga friends niya at saka mga students niya, and they were having a party until ininom niya na lang yung poison. Oh, sorry. Okay, may tumabi sa akin. Until ininom niya na lang yung poison. And then, ayun, namatay niya. Tapos sabi niya na there's nothing to be scared about death because if there's life after, then it is something like heaven. Pero if none, then parang he will just rest in peace. Deep asleep in a very, very good way. So, yun dun yung prison niya, yung kanina. The first ever Olympic Stadium. Napababa tayo because one of the things na kilala si Greece is sports, and this is the first ever modern Olympic Stadium. Dito pinanganak yung Summer Olympics. Iniisip ko yung term quarterly. Hindi siya quarterly, pero every 4 years siya. So, ito yung first ever stadium. Athens 1908, if hindi ako nagkakamali. Pero na-stop siya nung war, and then eventually tinuloy lang nila nung 1950s ata or something. But this is the first ever Olympic Stadium. So this is the reason why you have to pre-book your tickets, because papasok sana ako para makatayo dun sa parang platform, podium, pero sobrang haba ng pila. Grabe naman tong ticket line na to. Ito lang kasi ata yung bukas na yung Easter. So, anyways, at least nakita ko yung original Summer Olympic Stadium. And magpicture lang ako doon. Tapos punta naman sa temple ni Zeus. Maglalakad na lang ako since malapit lang siya. And kulang pa ako ng steps today. Wag tayo magpanggap. Kinadamad pala ako maglakad. Kasi 11 minutes din yun. Ganun din yung waiting time ng bus. So babalik na lang ako dun sa bus stop nito. And na-realize ko lang, limited pala yung energy ko as a trendahit. Para sulit din tong binayaran natin. So, ayun yung bus stop. Okay, antayin ko na kahit sa next stop ako pupunta sa Temple of Zeus. Okay, and they are closed. But it's 20 euros yung entrance dito sa Temple ni Zeus. Pero we can see it from there. Sayang. I never go here ng Holy Week kasi halos walang open. Okay, I can see it from here. Puro scaffolding. I really want to go in. Lalo na malapit na yung bagong Hercules na movie. Diba anak yun ni Zeus? Tama ba? Si Athena rin, anak ni Zeus. Okay. Let's see it from here. Kita nyo? Yan yung pillars. Pero may scaffolding. Baka hindi rin worth it magbayad ng 20 euros kasi naka-scaffold pa siya. Ang napansin ko dito sa Greece, lagi nilang nire-restore yung archaeological sites nila. Laging may scaffolding, laging may construction. Parang after ilang years nire-renovate due to weather and mga iba't ibang factors kasi nasisira. So, pre-preserve talaga nila. This is the Temple of Zeus. Nakita natin from the Bacod
nakatipid tayo ng 20 euros. But, yeah. So anyways, pag nire-restore nila yung isang site or isang archaeological asset, ang tawag namin dun sa finance ay curable asset or curable restoration. Kasi merong mga incurable eh. So ibig sabihin, pag ginawa nila yun, tumataas ulit yung value nitong archaeological sites na to. Ay, gusto ko bumili nung gold olive na nilalagay dito sa ulo. Yung parang price pagka nananalo ka sa Olympic. Binibenta nila ng 2 euros doon. Kaya lang wala pala akong coin. Okay, so napunta tayo sa National Gallery at saka sa National Library. Now, pag nasa ibang bansa ako or lalo na sa mga cities or capital, gusto ko tinitignan yung National Library nila. Favorite ko yung sa Melbourne. But, okay. Wait lang ulit ako nung bus. So, ito ulit yung Parliament. So, paikot lang talaga siya. And then, bababa tayo sa National Gallery. Dito pala, merong changing of the guards every Sunday at 11 a.m. So, kung pupunta kayo dito, huwag niyo i-miss out yung ceremony. Nasa ship pa kasi ako ng ganong oras kanina. So, hindi ko nakita. Actually, papunta na ako ng Athens. So, this is the 4 museums kasi 4 different kinds of museums yung nandito. But I don't expect anything to be open. Pero bumaba na lang din ako para mag-picture at saka makita. At least meron man lang picture. Naglalakad ako papunta National Gallery and then nadaanan ko lang to. Feeling ko Air Force nila to. So from 4 museums, 8 minutes walk yung National Gallery. So instead of antayin ko pa yung bus, naglakad na lang ako. So we are now here sa National Gallery pero syempre close na naman siya. Bakit pa ako nag-expect na open siya? So wala talaga today. Pupunta na lang ako sa Archaeological Museum kung saan tayo nagsimula. And from there, lalakad na ako pabalik sa hotel ko. Pero magpipicture lang din tayo doon. Ito, tinanggal na yung sheet. Grabe. Ang lamig dito nang walang cover. Again, umikot tayo kasi mali yung nasakya ko route kanina. This is the first ever Summer Olympic Stadium. Yung lamig dito para ka nang nasa roller coaster. Super enjoyable. Perfect weather. Oh, University of Athens. We are in University of Athens. Ganda. Dito tayo sa National Gallery. Ganda. And then yung University of Athens. Tabi niya lang. So mag-picture muna tayo dito. Gusto ko pumasok sa loob. Kaya lang for sure sarado to eh. Ginugutom na ako. Alam niyo ba ilang araw ko na gusto ng McDo? Pero dahil 9 days ako nasa ship, gusto ko sulitin yung food doon. So hindi ako kumakain sa labas. Ngayon, ramdam ko na yung cravings ko ng McDo. So, daan lang tayo dito sa university. Ayan yung National Library. Sana one day makapasok ako dyan. Gusto ko pasukin lahat ng national libraries around the world. Again, I don't think meron tayo nun sa Pinas. Ito naman yung university. Ganda, parang pag dito ka talaga naka-enroll, gaganahan ka talaga mag-aral.
Yan, yung university. So, ito yung university. You know, I love schools. Ang ganda ng detailing. Ewan ko kung nasabi ko na sa vlog, pero ang natutunan ko dito sa Greece, ang ibig sabihin ng school, it means leisure. No? So, bakit ganun? Hindi naman leisure pumasok sa school kasi tedious siya, hindi naman siya enjoyable, di ba? Well, ako na-enjoy ko. Pero, ang sabi kasi sa Greek, only those who have leisure time or money to spend on leisure can study. So, it's truly a privilege studying. Tandaan nyo lagi yan. Fascinated ako kasi dito nang galing ang schooling eh. 'Di ba? Sa Greece. So, very ano sila sa scholars. Pati nga yung yung ginagamit, yung graduation hat, yung graduation cap, sinusuot yun pag graduate na yung sleeve or pag may freedom na sila. Okay. So we are still here, still part of the university. And ang ganda ng buildings. Alam mo talagang nasa Greece ka. Pero what I learned is this architecture is more of Roman than Greek. So naglalakad lang pa McDo and close pa rin lahat today. Okay, walang pakialam. Marami pa akong chance kumain ng Greek food. Pupunta pa akong Santorini bukas. Pero doon wala at ang McDonald's. At least dito meron. Bilis ng stoplight. Di pa ako nakakatawa. Nag-red na kagad. Ito yung pinaka high street nila. High-end shopping area. Kaya nga lang, close. Okay. Now we are walking to Plaka Anafiotica. It's a coffee shop lane na nadaanan ko yesterday nung galing ako sa Acropolis. Ano siya? Para siyang pataas tapos pababa. Basta uphill siya na may dire-diretso siyang cafes. So, I'll bring you there. Sabi ko mamaya na lang ako uwi para pag uwi ko sa hotel around 5 or 6 hindi na ako lalabas as a rentahe. So, I think ito yung start ng lane. Going up. Yesterday, since galing ako sa Acropolis, pababa siya. Ngayon, since galing ako sa High Street, paakyat ako. Questo sa Neste. So, hanap tayo. Medyo busy sa day. Hanap tayo ng cafe. Cute. Parang gusto ko rin na apero. Cheers! Nahirapan ako kumuha ng spot dito kasi gusto nila order ng food. Eh di ba kakakain lang natin sa McDo. So, ang dami lang, like may minimum requirements, ganyan. Medyo tourist trap tong area na to. Pero kung after ka ng aesthetic, okay naman siya. Tapos hanggang taas pa to. Ito si kuya, yung server ko, sobrang bait. Okay, on the way back to the hotel. Lobat na yung mic ko.
Hi everyone, it's now around 7:30 p.m. and I just arrived here in my hotel for the night. I'll only be staying one night here because tomorrow I'll be flying to Santorini. Please do subscribe. It only takes around 10 seconds so I could bring you with me to Santorini. I hope you enjoyed this vlog. I really did enjoy touring around Athens. Sana marami kayong natutunan and hopefully my facts were correct. And please continue to join me as I do this solo moon or honeymooning with myself travel series. And that's it for now. I'll see you next time. Bye!